we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Magkakasuhay na aksidente sa tinampo sa Camarines Sur asin Sorsogon nagresulta sa pagkairido asin pagkagadan kan pirang mga motorista. Ang detalye sa tuyang tutukan sa report ni Jessica Calinog. Nagkausanin magabat na bulos nin trapiko ang nangyaring banggaan kan sarong pampasaherong bus asin pick-up sa kalabaan kan National Road sa Barangay Del Rosario, Naga City, pasado alas 9 kasubagong aga. Nagsayuman ang magpa-entrevista ang driver kan bus na pasiring kota na sa Metro Manila. Alagad susog sa sarong pasahero, bako inian enot na beses na naaksidente ang piglulunadan nindang bus. Kanina doon sa may bago mag-alin, na ano din kami na aksidente din. Pero wala kami nasagi. Napag-araman na buminigay ang torque rod kan bus kaya nawaranin kontrol sa lunadan ang driver na naging rason kan aksidente. Irido ang driver kan pick-up na tulos mang idinalagan sa ospital. Nagresulta man sa pagkagadan kan duwang persona ang nangyaring banggaan kan pampasaherong bus asin L300 na van sa may Barangay Planza, San Fernando, Camarines Sur. Yung driver ng L300 is talagang pumasok sa nawala na talaga siya sa control. Nandun na siya mismo sa gilid ng bandang kanan. Kumaliwa siya sa part niya, bandang kanan ng bus. Rason para mabangga yung right side ng bus. Ang ginawa ko, namrino na lang ako, sir. Hanggang sa i-full stop ko na lang dun sa gitna. Yung aking dinadalang bus, ipinor-stop ko na lang. Sa gitna na lang. May nag-hinto na kayo, sir? Doon na yun, inabot pa rin kami. Dead on arrival man sa ospital ang driver kan sarong SUV na aksidenteng nakabangga sa kasabata na pampasaherong bus sa may Buklod, San Jose. Sa ngunyan pigahalat na sanaan magiging desisyon kan pamilya kung masunad nin maninigong kaso. Sa SUV po, iyan po pinagtutubudan na under the influence po ng liquor itong driver po ng SUV. Yan po ang Kung baga sir, si SUV po, nakakansilin niya katong? Iya po, so linya po kang bus, linog po katong SUV po. Sa Banwaan in Castilla, Sorsogon, nagsapo nin minor injuries ang driver asin tulong lunad kay ni kan makabangga sa nakaparadang kotse an sa indang piglulunada na van. Sigun sa pulisya, naalanganin ini kan mag-overtake sa tuong parte kan tinampo. Human error na po, ma'am. Bali, di man po siya dapat okay na nag-overtake, ma'am, sa kanan pong bahagi. Sina po, usually po, ma'am, mga ganun pong way po is minsan nandun po may mga tao o may mga sasakyan po na nakaparada po, ma'am. Liwat man napigtawan doon kan mga otoridad ang pirming pagirumdum sa mga motorista na antes magbiyahe, pirming syertuhon na nasa tamang kondisyon ang lunadan, urog na ang mamaneho kaini. Kaibanan si Gerald Gandia asin Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. 11 katao arestado sa magkakasuhay na anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa Bicol Region. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Arestado ang 4 katao makalisa kidahon kan mga otoridad ang sarong pigtutubod ng drug den sa Barangay Song Tubulan, Sorsogon. Nakuas sa mga ini ang 20 gramo kan pigtutubod ng shabu na nasa 136,000 pesos ang kantidad asin mga drug paraphernalia. Basado sa report kan PIDEA Sorsogon, ang mga jóvenes ang kadalasang parokyano kan illegal na aktibidad. Ang profile po ng itong may-ari ng bahay is sumasideline siya sa pangingisda, panghuli ng lawlaw. Tapos yung isa dyan is Barangay Tanod sa katabing barangay. Tapos yung isa po is ganun din po, nagsumaside line sa pangingisda.
Mientras tanto, arestado man ang sarong 39 anyos na lalaki sa kinundusir na buy-bust operation sa Barangay Poblasyon 1, Santa Magdalena, Sorsogon. Anasambitan ng sospek ang miyembro sa buot Kantarog Drug Group asin kabali sa Regional Recalibrated Database on Illegal Drugs. Nakuha sa sospek ang pigtutubodang shabu na nasa 2,360 pesos ang kantidad. Arestado ang anum katao sa kinundusir na magkakasuway na anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa probinsya ng Camarines Norte. Ginibo ang operasyon sa mga banwaan kan Mercedes, Labo, Vinsons, Daet asin Basud. Nagpakol sa labi 52,200 pesos ang kantidad kan pigtutubodang shabu na nakumpiskar kan mga otoridad. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. DILG may pagklaro sa enot ng naging pahayag kan sarong opisyal kan ahensya dapit sa pagkakaibwelto kan mga barangay sa pagpapapirma sa pigtutulod na People's Initiative Movement. Pirang barangay sa partido area sa Camarines Sur nagpahayag man kan sa indang sentimiento sa bagay na ini. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa iyang pag-atubang sa media, pigklaro ni DILG Secretary Benhur Abalos na mayong panundo na nagpapangalad sa mga barangay official na magpapirma para sa People's Initiative Movement. Suway ini sa enot ng nagin pahayag kan sa rupang opisyal kan ahensya na nakatutok sa barangay affairs. Tugang pa ni Abalos, igwangani nin COMELEC Anbank Resolution na nagsasabing da ikabali ang elected barangay officials sa mga pigbabawalan na magpartisipar sa mga political activity. Alagad kaklaruhon pa daakan ahensya kung hasta sain an sakop kaini. Ibig sabihin po pwede. But again, they cannot use government resources. Antayin na lang muna natin, tasagot naman kagad tong COMELEC. Para kay Kapitan Olivia Oliver kan Barangay Santa Maria, na iyumang presidente kan liga kan mga barangay sa banwaan nin Lagunoy, Camarines Sur. Kuni kakamaray kan mas nakakadakol, mayo man subot nin maraot na magpartisipar ang mga barangay. Alagad importante na maipaintindi mo na sa indanin pakaray kung ano ang buot sabihon, ano ang obheto, asin ano ang importansya kan gigibuhon na aksyon. Basta magandang hangarin lang po ang sadya ng mga mambabatas natin at matagal na din pong hindi naamyendahan ang konstitusyon natin. Nagbabago rin naman po ang bansa, pati naman po sa mga Pangulo ng Pilipinas. Basta hindi po ibenta yung bansa natin ng mga mambabatas. Sa datos kan COMELEC Bicol, sa probinsya nin Camarines Sur, solamenteng an partido district ang igwanang naisumitir na mga pirma para sa People's Initiative Movement. Alagad sigun kay Kapitan Olivia, mayo pa man ni nakakaabot na papel sa inda. Asin kun may mag-abot man, sa syerto handaan nindang naiintindihan ni ininin maray kan mga opisyalis kan barangay, antes na darahon, asin papirmahan sa mga namamanwaan. Kakabisahin kung anong magandang layunin. Yun lang po muna ang hindi po tayo basta-basta pwedeng magdesisyon ng mga pabara-bara. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagpapadagos na ang preliminary investigation kan National Bureau of Investigation dapit sa subuot iligal na bentahan ng tricycle franchise sa banwaan kan Daet, Camarines Norte. Sigun sa Tricycle Regulatory Unit, nakipagkoordinar na ang NBI sa inda asin pighagad na magkaigwanin resolusyon na nag-ootorisa sa CISay man na pwedeng maging representante sa pagsuunad nin kaso sa CISay man na mapapatunayang imbwelto digdi. Matauman subuot ang LGU nin patunay na mayong mga forfeited na prangkisa para sa mga bagong aplikante. Kung marurumduman, haros 17 biktima ang nagreklamo huli sa nasambitan ng modus. Bukas man subuot ang LGU na magsuunad din kasong administratibo and kasong mapatunayan na saru sa indang empleyado ang nasa likod kan nasambitan ng iligal na gibo. Ang Sangguniang Bayan po, particularly ang TRU, TRB ay sumusuporta po sa inyo kung ano man po ang kailangan namin gawin para po mapadali at makatulong kami sa investigasyon ng nangyayari. Nayarin bang mas makaluha ang paggiris ning sibuyas o ang wallet na mayo ning laog? Gapos. Ano to? Siyempre, kung mayo kang kwarta, makaluha. Sa sibuyas man, iyo man. Pag nanganaan kang giris, makaluha ka. Siyempre, ang sibuyas. Habang ang ginigiris, garuan puso, habang sinusuway, lalong nakukulugan. Arog ang kaan. Ang wallet sa naman yung laog bako? Madali sa napo ng kwarta. Sabi nga ni kayan, may ginguwa ka sana, may kwarta ka na. Wallet naman yung laog.
Kasi kung suwalit mo mayong log, mayo kang pambakal ng sibuyas. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong lalaki pig-aragapan kan sa iyang mga kaibanan makalihis na malamos, mantang nagkakarigo sa sarong resort sa Sangay, Camarines Sur. An pagirumdum kan mga otoridad sa mga beach owners sa Banwaan. Tutukan ta sa live report ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigon sa Philippine Coast Guard, ang pagkakaigwanin madaling mabasa ng mga warning sign. Asin itong hotline kan mga otoridad na pwedeng mahagadanin tabang tuyong may mga emerhensya. Ang dapat naman tiniron kan mga resort owner. Apuera pa iyan duman sa briefing o verbal briefing na sa indang pigigibo sa kada pag-abot kan sa indang mga bisita. Mayo na ninmalay ang lalaki na inikan maihawas sa dagat kan sa iyang mga pag-iriba. Huri subuot na nahiling kan saro sa mga kaibanan kaining si Jennifer na nagdadalagan ang lalaki pasiring sa dagat hasta sa nagdive ini. Alaga day na daaliwat nahiling na nagbutwa. Dahil na ako nagduwa-duwang isip, dinalaganan ko na po sa aram ko po maning nakainom maning kadikit. Nakadapa na po siya, binutong ko po si Bado ni Kuya Aba. Tapos tinihaya ko po agad siya, maitong mo na po si mukha ni Kuya Aba. Tapos tigparakam ko na po siya pag-abot duman. Biglang nagruluwas po si tubig sa gimot niya, nagkarabo sa buna. Haloy daa antes na naidalagan sa ospital ang lalaki. Alagad sa ngunyan, nagre-recover naman ini. Naraya na asindain naman subuot mabalik sa parehong resort. Ang grupo ni Jennifer nagikan pa sa Ocampo. Dahil po nakaagap, dahil po nag-giboning action ito yung may kadsadiri kang pigdagusan. Minadawa po ko ta, no meron kang ambulansya, igwa lamang po ko ta. Sinda o kaya lamang dawa nagdalagan sinda sa barangay hol para sa barangay ang makaapod. Depensama ni Jonathan, aki kan may sadiri kan resort asin nagsiserving lifeguard sa lugar. Kan sa indang maaraman ang nangyari. Siya mismo ang nagdalagan sa pinangyarihan asin nagsagibo nin CPR sa lalaki. Tinabangan man subuot ninda na maidalagan ini sa ospital. Sa mga turista na papunta po dito, yung mga kasamahan po ninyo na halimbawa kung nakainom, bawat isa magmatsyag po sa inyong kasama. Hindi man lahat nakita kayo na magmatsyag sa kasama nyo. May nakapaskil man subuot sindang contact number kan mga otoridad, alaga dudugangan pa asin lalaagan an cottages. Saro man ini sa ire-require kan Barangay Santo Niño sa gabos na resort sa saindang nasasakupan. Nganing sa oras nin emerhensya, igwa tulos nin maaapudan. May naka-schedule man kami dyan ng mga tanod para sa kanila. Pero karamihan naman kasi, ang tanod min kasi dito, hindi naman yun full-time talaga. Dahil kumbaga, magkano lang naman ang mga tanod namin sa barangay. Kaya sigun sa Philippine Coast Guard, importante na igwa talaga nin dawa duwang lifeguard na 24 oras nakaantabay sa mga ekskursyonista sa Lambang Resort. Sa mga beach natin ay merong mga markings kung saan lang pwedeng maglangoy o saan pwede yung mga naliligo o hanggang saan lang po sila. Lalo na po sa gabi, lagi pong dapat nakabang yung mga lifeguards. Meron tayong siniset na mga boundaries ma'am kasi hindi naman pwede kung saan lang sila gusto. Sa ngunyan, Kate, nagpapadagos pa itong business one-stop shop o itong pag-renew, pagkuanin permit kan mga business owners sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Asin kasabay nga ni kayan, pigaabisuhan man itong mga business owners na balikan itong protocols o mga rules and regulations na dapat nindang obserbaran tanganing masyerto man ang pagiging salbado kan sa indang mga magiging bisita asin kliyente. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Tapos na ang holiday season kaya tapos naman ang konsiderasyong pigtatao kan Land Transportation Office sa mga motorista dapit sa renewal kan sa indang mga rehistro. Kaya ngunya na Enero mas pinahigot na kan LTO ang sa indang checkpoint operations, tanganing dakupon ang mga kolorum na lunadan sa Camarines Norte. Abiso kan opisina tanganing mas mapadali ang pag-renew, pwede naman na aprobitsaran kan mga may sadiri kan lunadan ang online processing sa paagi kan Land Transportation Management System o LTMS portal. Dawa ang pagbayad, day nakaipuhang personal, hulit na pwede naman ininggibuhon sa mga online wallet asin banking. Naglalauman ang LTO na masunod sa tamang patakaran ang mga motorista tanganing day na magkaigwa nin problema.
Pina-intensify na naman po ang panghuhuli hanggang po sa ngayon, and halos araw-araw po ay nagpapakandak po tayo ng operations para po manghuli dun sa mga hindi po nakarehistro or expired po ang rehistro ng sasakyan. Mga kapuso, mapadagos pa ang pagdanay kanamihan sa satuyang nasyon. Partikular ining nagaabot sa Northern Luzon, alagad posible na mamatean ang epekto kaini sa iba pang parte kan Luzon. Sa mga kapuso nyato sa Camarines Sur, Camarines Norte, asing Catanduanes, magdaraman po giraray kita nin payong, asing maging andam hulita basado sa datos kan Metro Weather, posible an uran sa satuyang mga lugar. Alagad sa iba pang parte kan rehiyon, hababa po ang tsansa nin uran. May tsansa maninuran sa iba pang parte kan nasyon, alagad baku ining mahiwasan. Mientras tanto, magiging maukol asin daipaman salbadong maglawod sa northern, eastern asin western seaboards kan Northern Luzon. 40 hasta 80 pesos per kilo na paghuros sa presyo kan sibulyas na mababakal sa Naga City People's Mall, nanotaranin huli subuot sa pagkakasabay kan aranihan kan local asin imported na sibulyas. Department of Agriculture nagpautob na nin temporary importation suspension nin huli sa oversupply kan sibulyas. Tutukan sa report ni Chris Novello. May paghuro sa presyo kan kada kilo kan sibulyas na mababakal sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Nagkakawat ng unyan sa 100 pesos per kilo ang presyo kan pulang sibulyas, gikan sa dating 180 pesos per kilo. Mantang nasa 80 to 90 pesos per kilo man ang puting sibulyas, gikan sa dating 120 to 140 pesos per kilo. Harayo ini sa dating 700 pesos per kilo kan mga nakaaging taon. Kung sa ina nagkasabay-sabay subot na supply kan mga lokal na sibulyas as imported, ang rason sa paghuros kay ini. Nataon pa subot na nagusi na kan nasabing produkto ang mga paraoma sa North Luzon, kung mapaglikay sa epekto kan fall armyworm. Pag nagkakasarabayan, ang imported saka ang local, yan, nagbababa talaga. Nagdadakol si supply. Araw ka ini, aranihan talagang ngunyan. Ngunyan ang aranuhan ka iyan. Talagang grabe ang supply. Katakod kay ini nagpautob ng temporary suspension ang DA sa pag-import ng sibuyas sa nasyon, huli sa oversupply. Sa statement ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., liwat na ma-import ang nasyon ng sibuyas kung may mangyaring pababa sa supply kay ini. Areman po yan. Piglalao man kan mga partenda sa merkado na madakol pa ang supply kan sibuyas sa mga masunod na aldaw, huli ka nagapadagos na aranihan kay ini sa Nueva Ecija asin Tarlac. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sir, ano ang mas makaluha, ang pagiris ng sibuyas o mayong laman ng wallet? Ngayong wala laman ang wallet. Mayong laman ang wallet. Ano? Makamadudukot na kwarta. Pagiris sibuyas. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkapirang dayo na nagbabakal nin sira sa Fishport kan Sabang Calabanga, Camarines Sur, agrangay ang bagong panundon sa oras kan pagbakal kan mga ibinabagsak na sira. Barangay Council bukas sa suwestyon kan mga nagbabakal nin sira sa Banwaan. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Dai mali kayang magluwas nin kulugbuot ni Bea dai niya tunay na pangaran puon kan binagon oras kan burulungan o silent bidding sa Fishport sa Barangay Sabang Calabanga, Camarines Sur. Puon kaya kan Enero 15 kan presenteng taon, binaguan schedule kan burulungan kan mga parabakal kan mga sirang pigladara sa Fishport halis sa mga banwaan na sakop kan San Miguel Bay. Napapaboran kaya subot na makabakal ang mga residente kan Calabanga urog na mga taga-Sabang kung ikukumpara sa mga dayo siring ni Bea. Ipigtalaan kayan oras na alas 3 nin maagahon hasta alas 8 ning aga para sa mga residente kan Banwaan. Mantang alas 6 hasta alas 10 nin Banggi, ani pinagtala ang oras nga ni makabakal ning siraan mga dayo kung saan may nasubot ang mga ining naabutang sira. Tapiglain-lain ang mga produkto, ang mga dayuhan ginibong panghapon na alas 6 hanggang alas 10 ning Banggi. Tapos pagkaaga naman maagahon, mabalik na naman samantalang kadto
gabos sa rabay. Siyempre po sir, pabor inis. Dahil ngayon nakakapili ng sira. Paminsan, walang naiinot. Sa lado man kan barangay, pigmamaot subot nindan magkaigwaning usay asin sistematikong pagpapabakal nin sira. Huli ka nagrangay kan mga residenteng maot man makabakal nin sira sa nasabing fishport. Posibleng naninibago pa. Sabi ko ani data man sinda binawalan maglaog sa barangay fishing port. Tamay oras manggerari ang dayo. So kung dati kay natud sindang alas 12 magaw nagsasaraod or nagbabarakala na sida nagtitirinda na. Ngunyan tinawanan mining tamang oras lang na itong sailing may itong gabos paborable para sa gabos. Nasa dry run pa sanaan pigpapautob ng sistema asin napapadagos man consultation meeting sa mga dayo asin residente kan barangay. Hagad man nindaan kooperasyon asin suwestyon sa sistema sa fishing port kan Banwaan. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang sarong 34 anyos na lalaki, mantang iligal na nagsisira sa kadagatang sakop kan Barangay Mangkawayan, Vinsons, Camarines Norte. Sigun sa report kan Vinsons MPS, pigbantayan na kan mga otoridad ang nasambitan ng persona huli sa report na nagsisira ini gamit ang improvised dynamite na may higot na pigpapangalad kan lay. Kaya inabangan na kan mga otoridad ang pagbalik kay ini sa baybayon asin duman na kumpiskar ang nasa 150 kilo kan manlaen-laen na klase nin sira. Tulos man na pig-verify sa BFAR ang mga nakumpiskar na sira, tanganing mapatunayang dinakup ini sa paagi kan pampasabog. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng parasira para sa maninigong disposisyon. Nasa 105 na mga volunteer, doktor asin nurse gikan sa ibang nasyon ang nagkondusir nin medical, dental asin humanitarian mission sa Banwaan kan Virac, Catanduanes. Kada tulong taon subuot ining pigigibo kan grupo. Pira kaya sa mga miyembro kaini, mga taga Catanduanes o nakaagum nin foreigner sa ibang nasyon. Sa kamawota na makatabang sa mga kababayan, ginigibo ninda ang siring na programa sa probinsya. Ang mga taong mayong kakayanan na makapagpadoktor, ang kabale sa saindang mga benepisyaryo. Gusto ko sana pong tulungan siya po sa kanyang bukol po ya. Gusto ko ba siya magaling. Gamitin po siya gamot eh. We do this every 3 years. So we plan it every 3 years that we do our medical, surgical, and humanitarian session. Lahat libre. Sibot ngunyan ang mga opisyal sa paglilibot sa mga barangay sa bilog na probinsya nin Albay. Pigpo na nakaya ang pet registration o pagpaparehistro sa mga atamang hayop arug kan ido asin ikos sa kada barangay. Sa paagi kan lakdang na ini maaaraman subuot ang numero kan mga hayop para mabakunahan. Target man kan programa na malikayan ang pagkakaigwanin mga kaso nin rabies. Alagad kay puan subuot na magbayad nin 50 pesos sa kada ido o ikos na ipaparehistro kan may sadiri. Ang kwarta na matitipon digdi, magagamit man para tabangan ang mga hayop na nasa dog pound areas. Sad man po kanina katabangan para sa mga ayam na dinara po sa dog pound, sa mga pagkankan po nila, and then sa mga other needs man po ng mga ayam na nakabutang po sa dog pound. Regular na paglinig kan tubig asin mga gapo sa palibot kan Karigusan, pigsasagibo kan mga resort sa Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur, como pag-andam sa mga nag-aarabot na bisita tuyong weekend. Mas dikit na bulos kan tubig sa indang piga-antisiparan sa paglaog kan El Nino. Uyan report ni Jessica Calino. Mantang mayo pa nin mga nagaabot na ekskursyonista. Todo kuskus naman kan mga gapo ang mga empleyado na inikan sarong Karigusan sa Barangay Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. 2 beses sa sarong semana kung sa inda ining gibuhon. Ninhuli kaya taaslong o running water gikan sa bulod ang nagbubulos sa Karigusan. Prone man ini na tulos tubuan in lumot. Magayon po kaigni sa mo ang tubig, may pwedeng awasan, pwede siyang pararuman, pwedeng pababawan. Kaya madali maninda ining nalilinigan. Piglalaagan manin klorin ang mga gapo, nganing mahali ang halnas na darakan lumot. Pagkatapos ninda jubel, sunod naman na malinig ang kataid nindang resort. Urulay na daakan mga resort owner sa lugar na tuyong Lunes asin Huwebes ang schedule ninda paglinig. Tanganing naantisiparan man ang maatong na ati, hali sa mga nainot na Karigusan. Magayon dahil siyempre, kaipuhan na malinig hamanta, ang mga customer siyempre,
ang gusto maninda malinis. An pakiulay sa naninda, nalugod magsunod man pirmi sa schedule na ini, an kapwa resort owners. Ninhuli ta flowing sana o dagos-dagos an bulos kan tubig sa mga karigusan sa lugar. Day man da maatihanin tubig digdi kun mamate anaan El Nino. Posibleng mainaan o magdikit an bulos. Alagad pwede manindang laaganin bulwat o bagat an mga agyahan kan tubig. Nganing makatipon kan preskong tubig gikan sa bulod para sa mga makararigos, ngunya na tig-init. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Jasmine Curtis Smith, pig-amin na mayo pasindang planong magpakasal kan long-term boyfriend. Mantang mga dapat antabayanan sa mga pinakamaiinit na serya sa GMA Prime, aramon sa report na ini. Pig-amin ni Jasmine Curtis Smith na mayo pa siyang planong mag-agum. Ini makalis na haputon na nasawa ng asawa ko star dapit sa relasyon ninda kan long-time boyfriend na si Jeff Ortega. Sigun kay Jasmine, dawa pinagpaplanuhan na ninda ang pagpapakasal asin inian sa indang end goal, mayo pa subuot sindang dakulang shared responsibilities na bastanteng rason nga ni na magpakasal ng unyan. Sa ibong kaini, excited man subuot si Jasmine na magpakasal pag-abot kan panahon. Mientras tanto, ang tabayanan si Jasmine sa iyang pagganap kumo Christy sa asawa ng asawa ko. Asing ngunyang Martes, papaluwaso ng gadan si Christy sa pudar kan Kalasag. Magtubo daw si Jordan, aramon iyan at siya 9:35 PM sa GMA Prime. Mantang sa Black Rider, magkakasabatan na ang kinabaninda Elias sa San Edgardo Magallanes. Aramon ang magiging reaksyon ni Elias asin mag-iba sa biyahe kan full action series at siya nabanggi 8 PM pagkatapos kan 24 oras. Sa Love Die Repeat, kayanon pa daw ni Angela na pauro-utrong mahiling na madisgrasyaan sa iyang agum na si Bernard. Ang tabayanan niyan 8:50 PM sa GMA Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako po si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.